Konting paalala lang po para sa mga mahal naming mamimili ng aming produkto. Kailangan po nating alamin ang mga sumusunod para sa ating kaligtasan. Una, ang warranty. Ang proseso ng PDI o Pre-Delivery Inspection. Periodic maintenance service ng inyong mga unit. Ang methods sa pagbabayad. Ang Pre-Delivery Safety Advice. Pre-Delivery Inspection o PDI. Ang Pre-Delivery Inspection ng PDI ay ang proseso na isinasagawa ng mga mekaniko o branch personnel upang masigurado na ang unit na inyong binili ay lalabas sa aming branch na nasa wasto o good running condition. Sinisigurado na ang lahat ng pyesa ay gumagana at walang sira upang masigurado ang kaligtasan nyo bago nyo sakyan o gamitin ang unit na binili nyo. Ilan sa mga ini-inspeksyon ay ang mga sumusunod: battery, main key, o brake switch, and emergency stop operation, electrical components, steering smoothness, cable and wire routing, front brake free play and functionality, rear brake pedal o lever free play functionality, accessories and other parts, front and rear suspension operation, body parts, interior and exterior, all nuts, bolts and fastener, tire torque and air pressure, overall cleanliness of the unit. Ano ang warranty? Ang warranty ay isang kasunduan sa pagitan ng customer at ng dealer. Napapalitan nila o aayusin kung kinakailangan ang nasirang pyesa ng e-trike vehicle sa loob ng nakatakdang panahon na may mga kondisyones. Ang warranty ay may hangganan. Walang forever. Ang hangganan ng warranty ng isang e-trike vehicle ay umaabot lamang ng 1 taon o 10,000 km. Alin man ang mauna, mga kondisyones na hindi sakop ng warranty. Una, pagkasira ng mga piyesang hindi sakop ng warranty gaya ng mga sumusunod: brake pad, brake shoe, brake fluids, brake cables, brake switch, light bulb, tire, step rubber or plastic, glass parts, iba pang rubber parts, at iba pang piyesa na maaaring idagdag sa hinaharap. Pangalawa, pagkasira ng unit dahil sa hindi pagsunod sa regular na pagpapacheck up o periodic maintenance service. Ang periodic maintenance service o PMS ay pagpapacheck up sa unit base sa schedule ito para maiwasan ang pagkasira o maagapan anuman ang sira. Pangatlo, pagkasira ng unit dahil sa ginawang modifikasyon na hindi naaayon o aprobado ng mga manufacturer. Pang-apat, pagkasira dahil sa paggamit ng unit sa karera o iba pang kompetisyon. Pagkasira ng unit dahil sa sobrang karga na hindi naaayon sa nakasaad na tamang kapasidad. Pagkasira ng unit dahil sa natural disaster na dulot ng panahon tulad ng baha, bagyo, at iba pang sanhi ng kalikasan. Pagkasira ng unit dahil sa paggamit ng mga peking pyesa. Pagkasira ng unit dahil sa paglipas ng panahon o pagkupas ng kulay. Pagkasira dahil sa hindi wasto at sobrang tagal ng pagkakaimbak. Pang-sampo, pagkasira ng unit dahil sa aksidente. Pagkasira dahil sa hindi tamang pag-handle sa paglipat. Pagkasira ng unit dahil sa pagpapamaintena o pagpapagawa sa mga hindi autorisadong pagawaan. Ito ang mga mahahalagang dapat tandaan ng mga may-ari ng EV sa pagpaparecharge ng battery ng kanilang unit. Una, patayin o pindutin ang emergency stop o breaker. Pangalawa, isaksak ang DC charging plug sa charging port ng unit. Pangatlo, hilain ang emergency stop o i-on ang breaker. Isaksak ang charging plug sa wall outlet sa bahay. Tingnan ang LED charging indicator kung ito ay umiilaw. Kung umiilaw, ibig sabihin ito ay nagkakarga. Ika-anim, i-check ang charging indicator. Kung ito ay pumatak sa 0, ibig sabihin na puno na ang battery ng unit nyo. Ang tamang pag-aalaga at pagmimintena ng baterya. Una, gumamit ng naaayon na charger na ibinigay ng dealer kasama ng unit. Dahil maaaring mawala o masayang ang warranty ng baterya o ng buong unit. Pangalawa, isaksak ang unit sa 220 volts na may rating na 10 ampere o mas mataas pa. Gumamit ng kaparehong power source kung gagamit ng extension cord o outlet. Paalala, sundin ang instruction na ibinigay ng dealer dahil ang pagkakasunod na pamamaraan
ay nag-iiba depende sa modelo ng mga charger at saksakan. Pangatlo, ang recharging ay dapat ginagawa sa isang bukas at maaliwalas na lugar. Pang-apat, habang nagcha-charge, tiyakin na ang charger ay automatic na tumitigil bago i-unplug ito. Pang-lima, i-charge ang baterya kapag ito ay nakaabot na sa 80% na pagkakakonsumo ng baterya. Pang-anim, i-charge ang baterya isang beses sa isang buwan kapag ito ay hindi ginagamit. Pang-pito, ilagay sa labas ang charger habang ito ay ginagamit upang maiwasan ang pag-init. Pang-walo, ibukod ang charger malayo sa tubig ulan o kahit anong uri ng likido. Pang-siyam, siguraduhin na ang terminal ng baterya at bracket ay mahigpit upang maiwasan ang pag-short circuit at ang maluwag na koneksyon na maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng mga wire. Pang-sampu, ang pagsasalita ng baterya ay dapat gawin sa unit bawat buwan o tuwing 1,000 km o 3 buwan alinman ang mauna. Panghuli, maaari lang tawagan ang servicing dealer kung may pagbabago o mali sa baterya.